Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As elected Vice Mayor and Presiding Officer, this second regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph Peter Sumali, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilio A. Katipon, Honorable Afiora Rocafort, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Nonato Armonfero, Honorable Emmanuel A. Di Castro, Honorable Paulino V. Rubin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Mark Aris Luwansing for our invocation. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Let us all remember that we are in the most holy presence of God. Dear wise and loving Father, first let me say thank you on behalf of all who are gathered here today. Thank you for your many and abundant blessings. Thank you for life itself, for the measure of health we need to fulfill our callings, for sustenance and for friendship. Thank you for the ability to be involved in useful work and for the honor of bearing appropriate responsibilities. Thanks as well for the freedom to embrace you. Thank you for loving us even so. From your boundless and gracious nature, guide this council to have wisdom to govern amid the conflicting interests and issues of our times, sense of the welfare and true needs of our people, keen thirst for justice and rightness, confidence in what is good and fitting, the ability to work together in harmony even when there is honest disagreement, and personal peace in their lives and joy in their tasks. It is in your most blessed name I pray. Amen. May we likewise request the Honorable Luwansing to lead the singing of the national anthem. Ilagay po natin ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po awitin ang lupang hinirang. Privilege. Reading of the Honorable in Wong is recognized. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, everybody. Mr. Chairman, I have two topics to discuss. Yung first is kind of close to my heart, and I have misgivings to speak publicly about it. Last night we had the KLL night. So it's a very good show. I would like to commend the students. Pero yung pag-produce ng show, as I was part of the show, I have a lot of questions that I would like our group to have a look at. Una, yung situation ng mga bata sa KLL Annex. 3 days of rehearsal, 10 a.m. to 6 p.m., walang ilaw, walang kubeta, walang tubig, walang pagkain. It's so dirty that the kids have to live with that kind of a situation, hindi ko maintindihan. I actually offered, even before, having seen the place prior to the rehearsal, nag-offer na ako sa lead teachers nila, Doc Manding,
Junjun Lucero and Joy Torres. Sabi ko, to prepare for the rehearsal, if you would consider sa Fiesta Mall na lang, building a second floor tayo mag-rehearse, I have that space, i-mark natin ang size ng stage para may CR tayo, may ilaw, may tubig. But they refused. For whatever reason, I don't know, but we had to endure 3 days of ganong situation. A. B. Kagabi, point blank, binulong ko kay Mayor yung situation. I asked him kung nag-support sila, and he said yes. I told him the situation, sabi niya, check mo kay Mayora. I talked to Mayora directly last night. Sabi ko, ma'am, question, nag-support ba tayo sa gasto sa rehearsal? Meron, sagot niya. Sabi ko, in what terms? Sabi niya, may pagkain yung mga bata, ha? Sabi ko, nagbigay kayo ng pera para sa pagkain. Yes. So, wala akong nakitang pagkain. So, I did not want to say this, pero in good conscience, I don't want to stand here and have seen those kids suffer through those days and still come up with that bright, very, very bright and talented show. So tayo as the Sangguniang, let's look at where did the budget go? Who is handling the budget? May budget ba talaga o wala? So let's find out for ourselves and help our students at KLL. That's my first privileged speech. The first subject or topic of the privilege is referred to the Committee on Education, and I would like to request po yung ibang members na refer to the Committee on Education. Is the proponent willing to be interpolated or during the committee hearing na lang po? Sir, as much as I know, pero I would like if the other committees to be part also, good government and appropriations. It's likewise refer to the Committee on Tourism and Committee on Good Governance. Pero ang lead committee po natin ay ang education na rin po bilang kailan. Magtatanong. Pwede po bang magtanong? Is the proponent willing to be interpolated? Yes, as far as I know the answers. The Honorable De Castro is recognized. Kailan po ba gaganapin ang show na yan? Last night po. Tapos na. Natapos na po last night. Kasi kami narito makonsyal, hindi naman kami naimbitahan. Sana in any event, that kami naman sana mabigyan mala ng kaunting ay yung aming makaharap malaang ang mga estudyante. Kasi kung kami nandoon, we can assess the situation. Ngayon, it will take time for this matter to be deliberated kasi inirefer sa committee. Pero kung kami mga nandoon, pwede nating talakayin na yan. At yung lang sinasabi mong nagpadala ng pambili ng pagkain, ang ating kakastiguhin dito. Kaya po kayo nakikiusap sa ating mga pamunuan na kami naman konsyali bigyan naman ng halaga para kami maka-attend sa mga nasabing mga events. Maraming po salamat. Addition lang po, ako nga po hindi lang po ako Vice Mayor. Ako po member po ng Board of Trustees. Pero kahit po graduation, hindi ako naiimbitahan. Pero okay lang naman po yun. Basta mas gusto ko po yung nakita na itook courage po sa inyong pagtayo na ang inyong binubuksan ay kapakanan ng mga estudyante, and most probably may matatamaan ding mga government employees. So, sana po isuportahan natin itong ating investigation po dito in aid of legislation. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, sa lahat po ng mga nandito, magandang umaga sa ating pong proponent. Gusto ko rin lamang bigyan din ng kaunting pansin yung nabanggit po ng ating kasama na si Atty. Oweng. Pare-pareho siguro tayo ng sitwasyon. Kaya hindi ho tayo naiimbita sa mga ganyan pong events. Kaya hindi na ho natin nalaman na nagkameron pala ng event ho kagabi ang KLL. Pero ako po ay natutuwa at nabuksan nga po ito ni Konsehala Gwen. At siya po ay ngayon ay tumatayo para humalaman kung kamusta po at ano ang nagiging sitwasyon ng ating mga kabataan lalo't may mga events ho na ganyan. Gusto ko lamang sana hong klaruhin. Nung tanungin po ninyo kung may mga pagkain, sino po ang inyong napagtanungan nung sa mga pagkain po na may budget po para sa mga bata? Okay, dalawa tinanong ko Si Mayor, during the flag ceremony, Monday flag ceremony, binulong ko sa kanya because the rehearsals happened
Friday, Saturday, Sunday. So I asked, Mayor, ganito yung situation eh. May budget ba tayo for that? Sabi niya, meron. Sabi ko, ganito po yung situation. Sabi niya, sabi mo kay Mayora. So last night during the show, kasi both of us were performers, kami ni Mayora, I asked her, Mayora, may budget ba tayo? Sabi niya, sa pagkain nagbibigay ako. I think yung pagkain is personal niyang binibigay. But, ang point ko lang doon is that over the rehearsals, wala akong nakita. Maybe, doon lang sa time na nandun ako, wala akong nakita. I would still give them that benefit of the doubt. Pero I am hoping, because si Mayora confirmed to me, nagbibigay siya ng budget. So I think that's her personal money. Aside from whatever is allocated, hindi ko din clear. So yun ho ang kailangan ho nating malaman. Kasi kung ito po'y nanggagaling sa personal na pera po ni Mayora, hindi naman ho natin pwedeng tanong, hindi ho natin pwedeng investigate in aid of legislation. Pero kung ito po ay may naka-allot na budget na nanggagaling po dito sa ating City Hall, siguro mas maganda kung may mga nare-receive po ang mga bata, kung sila po ay may mga napipirmahan, ay atin nga hong tingnan ng mabuti kung ang pondong yan ay meron nang gagaling dito sa City Hall. Once ho kasi na meron po silang ni-receive, meron po silang mga pinirmahan, lagi hong merong pondo na nanggagaling sa City Hall. Pero just in case po na ito ay personal, baka ho ito ay nanggagaling din sa Fiesta Committee. Siguro ho, at tanongin na rin natin ang Fiesta Committee kung magkano rin po ang naipon pong pondo ng ating pong Fiesta Committee para po natutulungan naman yung mga events po na ganyan. Kasi nung kailan ho ba na buksan na meron ho tayong mga asidera, sa committee hearing ho ata yan, na yan ay nagbibigay at nagdo-donate ng mga pondo para ho sa ating Fiesta Committee. Eh siguro hindi na nga pumapasok sa atin sa gobyerno ang pondong yan, alamin din natin kung nakakapagbigay din sila ng tulong sa mga events at mga ginagawa in preparation for the fiesta. So kailangan ho siguro na medyo malaki na po ang atin pong gagawing pag-iimbestiga at pagtingin po in aid of legislation dito po sa mga bagay na ito. Kasi lagi pong ginagamit at sasabihin para sa Fiesta Committee, para sa Fiesta Committee. Eh baka naman humamaya, yung chairman po ng Fiesta Committee, yung mga involved ho sa fiesta, sila rin ho nahihirapan na paghanap ng pondo na nagagamit din lamang ang mga pangalan nila nang hindi naman nila nalalaman. So siguro mas maganda, this is also in relation with the fiesta, siguro pag isa-isahin na ho ninyo kung ano po ang pwede na makita natin sa pag-raise po ng pondo at palagay ko naman po ang ating pong fiesta ay talagang binibigyan din ng pondo dahil kita naman ho natin na ang dami na ho mga posters para po sa mga fiesta kahit po noong Pasko wala ho tayong dekorasyon dito sa lungsod ng Lipa pero sa fiesta napakadami. So kailangan ho sigurong pag-aralan na po natin yan para naman ho sa mga susunod na taon ay nakikita ho natin ang pwede pa hong mas mapaganda pa natin ang ating fiesta. Marami pong salamat Konsyala Gwen sa inyo pong pagbukas at pagbigay dinaw sa bagay. My main concern really is that I don't want the students to be abused in this situation. Okay po, the Honorable meron pa po si Honorable Silva naman. Honorable Silva is recognized. Thank you, Mr. Chairman, for the recognition. Gusto ko lang itanong, Mr. Chairman, unang-una, siguro, tayo naman ay may Committee on Cultural Affairs, siguro, the proper committee to handle the privileged speech rendered by Honorable Weng is the Committee on Cultural Affairs, Mr. Chairman. Actually po, yun ay, kung yun po ay yung kabuuan po ng piyesta, yes. baka po ang lead committee ay cultural affairs. Pero ito, more specifically po sa situation po, yung physical aspect din po ng building ng KLL and yung flight din po ng students. Mr. Chairman. So ito po referred, ulitin ko po, referred po ito sa, ang main committee po ay ang education, tutulungan po ng Committee on Good Governance and Committee on Cultural Affairs. Thank you, Mr. Chairman. Padalawa, Mr. Chairman, kaya ko hunabang ito, Mr. Chairman, ganito. Siguro yung experience ni Konsyala Gwen, Mr. Chairman, ay na-experience din nung ibang participants sa iba't ibang sektor, Mr. Chairman. Dahil ang kita ko, Mr. Chairman, yung na-experience ni Konsyala Gwen ng mga estudyante ho ng KLL, baka ho na-experience din nung iba naman hong participants dahil ang akin ho nakikita dyan, nightly, iba't iba hong sektor ang nagpipresent. Tama po. So sa akin ang tingin, Mr. Chairman, ay siguro kung kinakailangan ho natin na sa susunod na taon, nang hindi na ho maulit, Mr. Chairman, ay siguro
Sa pamamagitan ng Vice Mayor at ng Sanggunian, lakihan na natin ho ang pondo para po sa Fiesta Celebration, Mr. Chairman. Dahil nakita natin, kung ang mga kabataan ay nakaranas ng ganan, na naroon pa ang isang magaling at magandang konsehala ng lungsod na Lipa, ay how much more, Mr. Chairman, yung ibang sektor na hindi ho involved si Konsehala Gwen. Kaya sa akin, Mr. Chairman, isa na rin yung pag-aralan natin ang gulo, matanong na rin ho, kung ang lahat, Mr. Chairman, ng participants, yung group of participants na nightly ay pa-participate po dyan, ay matanong na rin, maisama na rin po, Mr. Chairman. Yun lang po, Mr. Sige Chairman. po. Pero linawin ko lang po, kasi po ang binuksan po kasi kanina, yung aking po natatandaan, ay hindi lang naman po food. Kasama rin po yung electricity, wala pong ilaw, walang banyo, yung physical aspects. Pero kung sakaling baka nangyari din po sa iba, eh di pwede rin naman po nating tingnan, baka po merong iba rin nagreklamo na wala din po silang ilaw, wala sa kanilang pinagpapraktisan. Pwede rin po nating isama, it's up to the chairman na lang po kung paano yung pagpapatawag po nila ng committee. Pero as of now po talaga, yun muna yung physical aspect po ng annex, bakit po gano'n, nagpapractice sa mga bata sa school ay walang ilaw, walang banyo, or hindi comfortable, kahit po gano'n na lamang po. So yun na lang po muna. And please po, pwede po pala mag-concentrate. Tapos na po yan, nag-ruling na tayo, naka-refer na sa committee. Nakauubos ang oras natin, concentrate na po. Bago may tanong po kayo tungkol sa nangyari sa, huwag na po yung sa kung saang committee. Yan ang mga joint committee. Mr. Chairman, alam mo natin dito tayo sa Sanggunian, in 8 legislation, at general dapat ang ating gagawing ordinansa. Kaya nga ho, sinabi ko, Mr. Chairman, baka yung experience si Kagawad Weng ay na-experience din nung iba. So, bahala na po yung ibang committee magtanong kung na-experience po yung iba, parawag niyo po dito sa committee hearing. The Honorable Katipon is recognized. Magandang umaga ho. Kasi ho, yung mga bagong konsehal ay 6 months na nakapanungkulan at ako'y so dito naman hindi naman kailangan dito mataas ang pinag-aralan dito yung common sense at saka yung puso at ako'y humahanga kay Gwen dahil sa pagkakapansin niya ngayon baka mamura din siya ni Mayor at ayan madadali natin ng department head. So ako'y naniniwala na yung pagiging isang konsehal, wala tayong amo rito kundi ang butante, ang taong bayan. Yun ang amo natin. Hindi amo natin dito si Mayor. Hindi natin amo dito sino pa man. Ang amo natin taong bayan, naniniwala ako na magkakaroon ng magandang resulta ang tinatawag nating investigasyon dahil yun ay napakatagal lang tinitiis. Yun ay mayroong tubig, may tangke ng tubig, na wala si motor. So, hindi na baling mawala ng kuryente. Huwag lang mamahaw ang kwan sa paghuhugas, ang magiging malansang kamay. Napakatagal lang tinitiis yan ng annex ng kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Kaya ako yung sumasaludo kay Gwen. At baka si Konsyal po ay gusto rin mag-privilege speech din ng better late than never. Ay ito ho ay kita-kita ho natin at ako ho'y naniniwala na sa tulong ni Konsyal Oweng ay gusto ko hong kopyahin sana yung isang ordinansa ng Montalban Rizal yung bawal magchismisan yun ho'y bago at very click Amen. Pabiyan na ho yun at bawal ho magchismisan Mr. Chairman, The Honorable Point of Order. Wag na maghihinang po sa akin si Konsyal. Yung ngayong binanggit ay interpellation o privilege. Papuri ho sa isang kasamahan ko. Kaya po ako'y nag-raise ng point order. Yan ho'y naranasan ko nung una na ako'y part ng administration. Isang imikulaang din ay asbar din ay kaya ako'y naniniwala, mas naniniwala ka ako kay Konsyal Weng at kay Gwen kaysa kay Paring Merlo ngayon. The Honorable Thank you, Mr. Chairman. Rocafort is Ano nga kayo? Tumaas ka na kamay ka din. The Honorable Rocafort is recognized. Ito po marami experience, dati pong chairman ng education. Ayos na Mr. Chairman, kanina po ay may isyong pinag-uusapan tungkol sa pondo kung meron pong
ibinibigay ang City Hall sa fiesta. Meron po tayong 1M na nakaalat para po sa fiesta celebration. Mas malaki po kesa sa celebration natin sa Foundation Day. At naniniwala po ako na bagamat sila po ay nangangalap ng pondo para sa iba pang mga activities dahil kulang ang 1 million, ay dapat pong wag nilang pababayaan yung mga organization na isinisingit nila para lang makasama sa program ng atin pong fiesta. Pag naglagay po sila ng isang program, kailangan siguraduhin po nila na may suportang ibibigay sa mga kasali sa program na ito. Nung kahapon po ay nagdeklara ang KLL na walang pasok sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa dahil KLL night. Naapektuhan po ang pag-aaral ng ating mga bata na sa halip na sila po ay napasok, ay nagipong holiday ang kolehiyo ng lungsod ng Lipa dahil po dito sa KLL night. Napaaga ho ang gising ko, kala ko may pasok eh. So, ganun din po Mr. Chairman, ay ito po ay lahat ay tatalakay natin sa committee hearing kasama po ng Committee on Education at Good Government. Privilege, the Honorable Silva. Ay, meron nga pala, binanggit nga pala niya yung dalawang topic po pala. The Honorable Gwen Wong is recognized. Mr. Chairman, the second topic involves the whole of our city. Ang problema natin sa basura. Wala ka nakitang basura. So I'm getting reklamo from Bel Air in Marawoy, other subdivisions in Sabang, even Kaplescano is asking what we're doing about it. So I'd really like to have this referred already to the proper committee. It's been 3 months, November, December, January, na practically we're just watching the basura come up. So let's take it into our hands already. Refer to the Committee on Environment. And sana po ay magpatawag po agad ng committee hearing. Urgent po talaga yun. The Honorable Luwan Singh is recognized. And likewise to the Committee on Health. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang sundan po yung sinabi ni ating kagalang-galang Konsehal Gwen Wong. Regarding po sa basura ho natin, napapansin po natin lahat na ito po ay nagiging piled up na ho, sobrang load up. So pag ikot natin sa buong syudad ng Lipa, makikita nyo, kapansin-pansin na ho ang dami ng basura. Ngayon, lalo pa ngayon darating ang pesta ho at sigurado ito po ay dadami. At nakakarinig din po ako, Mr. Chair, na ito po ba ito'y nahahakutan daw po. Pero hindi man ho ganun overall nahahakutan. Paunti-unti po. So, may naiiwan pa rin. At ang sinasabi ho sa atin na ng mga ibang, for example, sa ibang barangay, hinahakutan man pero may naiiwan. Tapos, babalikan sa susunod pang araw pa ho. So, hindi po overall na nahahakot. Kaya po, lalo nagpa-pile up yung mga basura po. So, ito po yung, as far as I know, correct me if I'm wrong, tayo po yung nag-budget for 1 year na paghahauling ng basura po ng 35 million. Correct me if I'm wrong. And then, last November 22, 2016, we have a resolution, Mr. Chair, na we approved 4 million para dun sa January and February na paghahakot po. So, the question is, saan po napupunta ho? Ba't hindi ho nahahakot ng overall po ang basura ho natin? Sana po papag-aralan po ng ating komitiba at maimbestigahan din po. Salamat po, Mr. Chair. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, ako'y nagtataka sa ating mga kasama. Kaunting basura lamang na nakatiwangwang dyan, nag-hysteria na. Ay samantalang, Mr. Chairman, ang dapat ho nating isipin, yun yung dadating ho. Paano kung ang basura ng Lipa ay wala na ho maghakot kahit madami tayong pira at wala na hong tumanggap ng basura ng Lipa, yun ho ang dapat nating intindihin kung saan ho dadalhin. Sa ngayon ho, Mr. Chairman, kakunti po yan. Paano kung wala na hong tumanggap na bayan ng basura ng Lipa? Yun ho, dapat pag-aralan ho natin. Kaya nga ho,
Kung natatandaan ho ng sangguniang ito, ako ho yung nag-propose at nag-repair ho sa komitiba na kumari ho, lahat ng barangay bigyan ng budget at bumili ho ng shredder. At yun yung isa hong maganda hong panimula para mga basura natin, kahit dumami, ay sigurado hong kahit wala hong tumanggap ng basura na lipa, sigurado hong ang basura natin mariresolba. At nabanggit ko rin ho, Mr. Chairman, yun hong adopt a barangay. Kung saan ang bawat basura ng isang barangay ay a-adapt ng 3 basura. Sa ganun ho, tayo ay naghahanda ng ating problema sa basura sa kinabukasan. Siguro, Mr. Chairman, yun hong komitiba na kung saan ho ay na-repair yung akin ng privilege speech, siguro matagal-tagal na ho, ay siguro ho ay kumibo. The Honorable Rocafort is recognized. Kami po na po. Kita nyo naman. Mr. Chair, last year, I requested the Sanggunian to allot additional fund for garbage. This year, Mr. Chairman, I also requested the Sanggunian to increase the fund for hauling of garbage amounting to 35 million. And pinagbigyan po tayo ng Sanggunian. I promise the members of the Sangguniang Panglungsod that it will not happen again. And ako po ay nagpapasalamat at ito po ay na-refer sa ating komitiba para ito po ay mapag-aralan natin ng husay. Now that this committee has the authority to study the contract on garbage, atin pong titingnan kung may contractor na tayong bago for this year. And we will also look into the plans of the City Enro with regards to dito po sa lumalalang problema natin sa basura katulad po ng sinabi ni Consel Merlo Silva. Kung hindi po kaya ng ating City Enro ang problema natin sa basura, ay atin po silang papakiusapang magbitiw sa kanilang tungkulin at paltan ang City Enro. Ganon din po, malaki na ang itinulong ng Sanggunian sa kanila. Nakiusap tayo na mag-alat ng 4 na milyon last year. Nakiusap tayo na dagdagan ang pondo ng basura na 35 million. Ngayon, we expect results from the City Enro pagdating po sa problema natin sa basura. Kaya wala po kayong aalalahanin at tayo po ay magko-conduct ng hearing. And we will be very vigilant dito po sa committee hearing na gagawin natin with regards to the new, doon sa kontrata ng basura at ang plano ng Enro sa basura in the near future kung hindi na tayo kukuha ng kontrata sa basura, Mr. Chairman. Thank you. The Honorable De Castro is recognized. That's parliamentary inquiry. Sino ang chairman ng committee ng environment? Kayo po. Sorry. Anent statement of Kagawad Merlo na nadami ang basura. Pero I wish to invite the attention of this august body that the Office of the City Mayor through the Senro ay meron pong mga proponent, may proposal, waste to energy. Kaya po isasubmit dito sa atin sa Sanggunian yan pag after na makumpleto na ang documentation. At tinitiyak ko sa inyo, kilala ko yung proponent, taga Singapore ata o Thailander. Na wala ho tayo. Korea. Korea. Di ko wala. Ay basta't may isasubmit to, na yan ho ay sila nangahakot. Kung ang 72 barangay kakunti ang truck, sila magdadagdag ng truck. Kaya po maghintay-hintay kayo, baka next month, in the first quarter, it will be submitted to the Sanggunian. The Honorable Rocafort is recognized. Tama po si Consel Attorney Owen De Castro. Kausap po natin sila last year. Pero dahil nga po sa nai-refer ito sa ating komitiba, ang naging problema po dito, Mr. Chairman, ay ang tagal po ng ginagawa ng City Enro. Kasi we conducted a hearing on this. Nagkaroon, ang kulang na lang po ay yung technical aspect nito pong proposal na ito. Ito po yung ini-refer back sa City Enro para mag-create ng technical working group para po maiayos itong
itong proposal na ito. Last year pa po ito, Mr. Chairman. Ito po ay palagay ko mga October pa. Pero hanggang ngayon, wala pa po silang isinasubmit na proposal. So mapukpok din po natin ang City Enroute tungkol po sa status ng technical working group tungkol po dito sa programa ng Waste to Energy. Kung tutuusin, hindi na nga po tayo tumulong sa paghahanap ng location ng pagtatayuan ng factory na to kasi wala pong pumayag sa Lipa. Ito po ay sa San Jose nila itinayo, malapit dito sa Star Tollway, Mr. Chairman. Ibaan. Ang tulong na lang po na hinihingi sa atin ay yung proposal ng technical working group na hanggang ngayon ay wala pa rin, Mr. Chair. Mr. Chairman, may the Honorable De Castro. After the Honorable De Castro, the Honorable Carubin. Hindi, karagdagan po lang, are. Yung pong sinasabing na committee hearing na dito, sinabit na ditong proposal, hanggang ngayon wala pa. Ito bagong proponent. Bago. At ipadadala ko nga ho dito ang brochure, tsaka yung company profile. Nakausap na po ito ng Senro at saka ni Atty. Latido. Yan po baka mga first week of February, may pipresenta sa atin po yan. Bago po yan, wala pong gagastusin ng gobyerno. Ang problema nga lahi lupa, hahanap pa. The Honorable Carubin is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Good morning po sa lahat. Base po sa napagmitingan namin kahapon, at yun ang naging problema nga po ng mga barabarangays, yung kanilang mga basura kung paano i-transfer dito po sa ating collecting site. At base po nga po doon sa sabi ng ating mayor, nagkaroon na po tayo ng bagong hauler. 5 days ago, pinalitan po nila yung dating hauler ng basura kasi yun nga po ang naging problema. May bago na po tayong hauler. Yun lamang po. Honorable Lana? Bende, kukustunin ko lang si Crucial Abior. Sige, the Honorable Katipon is recognized. Yun ho, may statement si ABC na may bagong hauler ho. At yan ho ay dapat malaman ng chairman ng Committee ng Environment. Dahil ho, ano naman ho pananagutan ng hain? Yun hong nagbigay ho tayo ng 4.5 million noong December para bayaran yung 4 na buwan na hanggang February dapat. Ay noon hong December 25 hanggang December 29, binulok din ho ng mga yan ng basura. Tapos itong linggong ito, binulok ho nilang basura. Alam ka ho ninyo, nakakahiya na ho yung pamunuan ng Lungsod ng Lipa. Basura din tarpaulin din Ay, hindi na maintindihan kong ay, Diyos ko po, Rude. Ang akin ho ay sana'y ma-committee hearing ho agad ito. May isa lang ho ngayon linggong ito, wag na hong abutin ng Biyernes. Yung kung sino ho yung sinasabi ni ABC Carubin na bagong kontraktor ho ng basura. Mr. Chair, wala po tayong information na may bago. Ngayon ko lang po nalaman. At ito naman po yung malalaman natin sa committee hearing na i-conduct natin. At atin pong bubusisiin yung mga sinong kontraktor noong December na nabulok ang basura, sinong kontraktor po ngayong January. Ito po yung malalaman natin at kukuhanin po natin yung lahat ng kontrata na pinasok ng Lipa. Honorable Luwan Singh is recognized. Mr. Chair, siguro po na pag-uusapan po natin regarding po sa mga darating na pwede na gawin natin para sa ating basura. Ito na-open po ng ating kagalang-galang Owen De Castro regarding po sa waste to energy. Napakamaganda hong solusyon din po yan, pero Mr. Chair, sana ho ang sanggunian mapag-aralan maigi po ang pag-conduct sa pagkuha nila ng contractors regarding sa waste to energy. Dahil po ito po yung magdudulot ng pollution pa ho lalo. Ito po incineration mo, Mr. Chair. Kaya sana ho, pag-aralan ho maigi, may maiba pa tayo mga ibang waste natin na pwedeng gawin para sa basura. Andyan po ang waste to fertility, to soil, para sa pataba po, sa mga halaman. Andyan po ang waste to para maging hollow blocks na makakatulong din po at hindi ito pa kasira ho ng ating ating kalikasan at ang ating lalo-lalo ang air po natin.
Salamat po, Mr. Chair. Privilege, the Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, gusto ko lahong alarmahin ang chairman ng Committee ng Games and Amusement, Mr. Chairman. Mr. Chairman, a week ago, we approved an ordinance giving the mayor to give the SUP sa isahong e-bingo dito po sa Lungsod ng Lipa. Mr. Chairman, sa nakita ko ho, ay padami ho ng padami ang e-bingo sa Lungsod ng Lipa. Ay, ang tanong ho, Mr. Chairman, hanggang saan ga limitation na pagbibigay natin ng SUP, siguro, Mr. Chairman, dapat mapag-aralan na kung maaari, tapusin na ang pagbibigay ng SUP o papag-aralan kung gaano kadami ang SUP ibibigay natin sa e-bingo sa Lungsod ng Lipa, Mr. Chairman. O pa sa ganun, Mr. Chairman, makita natin, maihanda natin ang Lungsod ng Lipa sa isang sitwasyon na kung saan ay dadagsa ang e-bingo or tama na ang pagbibigay ng SUP sa e-bingo. Mr. Chairman, thank you. Refer to the Committee on Games and Amusement. Privilege, wala na. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, honorable members of this august body, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang privilege po na bubuksan ko ngayon ay ang tungkol po sa clothing allowance ng empleyado ng lungsod ng Lipa, Mr. Chairman, na mga nagtatrabaho po dito sa ating sa pamahalaang lokal, na may mga empleyado po, Mr. Chairman, dito po sa Sanggunian, marami, hindi pa po natin nakukuha ang listahan outside di Sanggunian kung ilan ang mga empleyadong hindi po naka-avail ng clothing allowance noong 2016. Dahil ang sinabi po ng atin pong City Treasurer's Office ay hindi na po abot for this year ang clothing allowance ng mga empleyado at dapat po ito ay noong 2016, Mr. Chairman. Kaya lang, Mr. Chairman, noong 2016, hindi naman po in-announce ng ating City Treasurer na pwede nang mag-avail o ng City Personnel Office na pwede nang mag-avail ang mga empleyado ng clothing allowance. Kaya paano po malalaman ng mga empleyado na pwede nang silang mag-avail, Mr. Chairman? Kaya ngayon, may mga empleyado po tayo hindi na nakuha ang kanilang clothing allowance. Kaya, Mr. Chairman, I move that this matter be referred to the Committee on Appropriation para po maimbestigahan ang pagkukulang sa pag-aanunsyo ng atin pong City Treasurer, City Personnel dito po sa mga benefits na kinakailangan ay maibigay sa atin pong mga empleyado ng lungsod ng Lipa, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Appropriations. I'm declaring a 1-minute recess and I'm relinquishing my chair to accommodate the Honorable Camille Angeline Lopez to temporarily preside before the Sanggunian. So as the first councilor and the temporary presiding officer, the resumption of the regular session is now called to order. The matter being... Okay, so the matter being brought up by Consejal Avior is likewise referred to the Committee on Good Governance. Privilege, anyone? Consejal Makmak is recognized. Magandang umaga po, Madam Chair. Another privilege speech regarding po the last session we had. Na-open ko po to regarding sa DPWH po. Na yung kontrata po nila sa kanila pong lupang titirikan ay mag-end for June 2017. So, now, ito in-open ko po ulit bilang katulong po natin sa mga panggawaing bayan, yung mga infrastructure po, ay sana po ay mabigyan natin sila ng another renewal or ma-renew po kanilang kontrata. June 2017. Ito ay ma-renew ma-renew po ngayon ulit natin. At sana po mabigyan natin ng another
ito yung nakalagay dito, 15 years po ang kanilang kontrata. So, bigyan po natin ng 25 years kung maaari po natin. Do you want to inform, to convey this body that this matter be taken as urgent? Yes, sir. So, I second, but that's a parliamentary inquiry. Ilang taon uli ang hinihingi nila na... Wala naman po, pero bilang po katulong natin. At nung nakaraan, ilang taon? Last 15 years. 15 years? Oo. May bayad bagahuya, wala piso lang? Piso lang po, per month. Sige. I second the motion of Kagawad. Madam Chair, with the permission of the chairman po, I move for resolution authorizing the... Mamaya na lang, mamaya na. Mamaya. Sige, pa-refer na lang po ulit, Madam Chair. Okay, we'll discuss Thank it later. The matter being brought up by Consejal Macmac is being referred to the Committee on Good Governance and Public Works. Privilege, anyone? Okay na po. Okay po. Okay, so we proceed with the reading of the minutes of the preceding session and the approval of the same. Consejal Attorney Oweng is recognized. I move that we dispense with the reading of the minutes of the preceding session and that the same being considered as approved. Second. Okay, so the minutes for the preceding session is hereby approved. Proposed ordinances and resolution for second reading. Consejal Aviar is recognized. Mr. Chair, I move that we dispense with the reading of committee report of the Committee on Cultural, External Affairs, Tourism and Beautification 2017-001 and the same be adopted. Any second? Question, Consejal Nilo, you're recognized. Wala pa nagsesecond? Hindi ka Meron na. nag-second. Meron na. So ano ho yung, paki-explain ho noong inyong, ayan yung anti-vandalism. Ano ho ang kwan yan? Anong concept? Mr. Chairman, the Anti-Vandalism Ordinance of 2017 is being proposed to be approved by the Sangguniang Panlunsod to solve the following problem, Mr. Chairman. Number one, the willful acts of writing, drawing, marking, putting up symbols, affixing, posting up or displaying on any public or private property any advertisement, bill or notice without the consent of the owner of the property, and at the same time it would like to solve any malicious and deliberate defacement of somebody else's property, Mr. Chairman. That is the main purpose of this ordinance, Mr. Chair. Ma'am Chair. Kasi ho, kung natatandaan ninyo dito, way back siguro 15 years ago or 10 years ago, may isang ordinansa ho dito, authored by Consejal Doming Mauhay, na bawal hong maglagay ng tarpaulin doon sa harap ng fence ng City Hall, na hindi kaya ho magkaroon ng conflict sa inyong anti-vandalism? Hindi po, Mr. Chairman. At nakalagay naman po dito sa ordinansa na ito na nakalagay po dito, nasaan gaya? Nakalagay po dito sa ordinance, meron po tayo ditong provision na Separability Clause, Section 7, Mr. Chairman. If any provision or part thereof is held invalid or unconstitutional, the remainder of the law or the provision not otherwise affected shall remain valid and subsisting. Yun pong ordinansa ni Kagawad Doming Mauhay pertains only dito po sa harap ng atin pong City Hall, Mr. Chairman. Ito pong ordinansa na bagong ginawa po natin ay mas broad po at mas binigyan po ng detalye
yung paraan kung paano magkapit ng mga tarpaulins o mga advertisement sa lungsod ng Lipa. Dati po, Mr. Chair, ang nagbibigay ng permit ay ang City Administrator's Office. Dati rin po, Mr. Chairman, ang nagdi-dismantle naman ng mga tarpaulins na illegally ay City Engineering at saka po Senro. Sila pong dalawa. Ngayon, nung committee hearing, tinanong po natin ang Senro, paano nila nalalamang illegally posted yung isang tarpaulin, considering na hindi sila ang nag-i-issue ng permit. So, kailangan pa silang mag-coordinate sa City Administrator's Office. Minsan, Mr. Chairman, but not most of the time, pero meron po mga pagkakataong verbal lang yung ibinibigay na permit ng atin pong City Administrator's Office. Meron po tayong anti-littering ordinance. Na dito po sa anti-littering ordinance ay may mga nakapaloob na bayad pag po nagkapit ka ng tarpaulin at humingi ka ng permit sa City Administrator's Office. Yun lang po ay hindi pa po updated yung ating ordinansa na yun, Mr. Chairman. Pero ito po ay... Doon sa national law, wala akong conflict yung sa mga revision ng national law natin, wala ho yan. Kung local kasi ho, local ordinance yan na laging makukuhan ho yan ng national law. Kung wala po, wala. Wala ho. At dito ho no minsan, si Consial Bibong Mendoza ay nag-privilege at nakapicture pa dito yung advertise na tarpaulin. Na yung tarpaulin na yan, may gawaan siya ng tarpaulin na may picture ni Mayor at ina-advertise niya na kung magpapagawa ng tarpaulin doon. At the same time, nung ma-discover namin, siya na nagawa ng tarpaulin, siya na rin yung nakakabit, at bukod yung bayad ng tarpaulin, bukod yung bayad ng kabit, nang without the permission of the city government. So, papasok din ho yan dyan. Yes, Mr. Chairman. So, kailan ho ang effectivity niyan? This ordinance shall take effect after 30 days from the date of its approval and publication in a newspaper of local circulation, Mr. Chairman. So once the ordinance will be approved by the Sangguniang Panglungsod, signed by the Mayor as a local law in Lipa, then this ordinance has 30 days upon approval and publication in a local newspaper of local circulation. Effective na po yung ordinansa natin, Mr. Kung Chair. after niyan ho, after circulation, after the implementation, nag-violate ho mga city official, nagkabit uli din ng tarpaulin din sa harap ng City Hall. Ano ho mangyayari uli sa ordinansa? The ordinance provides a penal provision under Section 5, Mr. Chairman. Because the ordinance of Atty. Mauhay, napakaliwanag doon na ordinance na yung perimeter fence ng City Hall ay bawal paglagyan ng anumang klase ng tarpaulin. Yes, Mr. Chairman. But kung matatandaan po natin, the COMELEC, the reason for Section 4 ay yung pong letter A, why we declare these following areas as common posted areas. The basis of this is the issuance of COMELEC na ito pong mga, during election time, itong mga areas na to ay dinideclare ng COMELEC as common poster areas, Mr. Chairman. At the same time, kung matatandaan po ninyo, ang isa rin naging basihan nito ay noon pong ipinagbawal sa Metro Manila, yun pong pagrarally na walang permit na nag-declare po ang Supreme Court ng ruling na kinakailangan mag-create ang bawat munisipyo ng Independence o Freedom Park. Isa rin po ito sa naging basihan dahil doon po sa declaration, doon po sa, ang Lipa po ay because of that decision of the Supreme Court has declared these areas as Freedom Park. So ito po ay mga areas na nilagyan natin as common the plaza is a areas. Freedom Park also? Yes, Mr. Chairman. No. The Freedom Park in the city of Lipa is in front of the old City Hall. That was declared by the Sangguniang Panglungsod. Ang Plaza Independencia po ay plaza. Meaning to say, ito po ay public in nature.
Ito po, ang declaration po kasi So, ng mga... excuse me, so you will allow to post a tarpaulin there at the sizes is different sizes of 10 feet by 30 feet, like that, 50 feet Ito by pong 30 ordinansa feet. na ito ay general in application. Once this ordinance will be approved, the city NRO is required to make an IRR. Sa lahat naman po ng mga ordinansa, ay kinakailangan ng agencies na involved sa implementation nito ay may implementing rules and regulations. Doon po sa implementing rules and regulations, during the hearing, we instructed the city NRO to make the necessary IRR para po sa implementation ng ordinansa. Not necessarily inaprubahan po natin ito as common poster area, dapat ay iba-iba po yung sizes ng tarpaulin na ilalagay nila. Kasi... Ay kung nga mag-violate nga yung city official ng ating ordinansa na nangyayari nga sa harap ng city hall sa isang ordinansang binabiolate ho ng city official, ano hong gagawin ng sanggunian sa batas? Ang batas po ay may penal provision. Ito po ang aking sinasabi kanina, Section 5. Wala po ditong sinasabi na pag ikaw ay hindi city official o ikaw ay city official, ikaw ay excuse sa sa ordinansa na ito. Kaya nga po ito'y ordinansa. So, ako po ay nakikiusap sa ating mga city officials na sundin yung ordinansa kung ito po ay ating aprubahan. So, kahit kung ikaw po ay city officials, this ordinance will be approved, wala po tayong magagawa kundi sundin ang ordinansa na ito. Dahil kung hindi po natin ito susundin, sinasabi po natin the executive will be the implementing agency. Execution by the executive. And we see the tarpaulin is always the picture of the executive. So magbabago ho yan, sa inyong ordinansa. Yes, Mr. Chairman. Okay. And whoever is the one accountable doon po sa pagkakapit ng tarpaulin na mali, ay kailangan pong parusahan. Bakit hindi ho kaya natin ipagbawal na ho yung mga picture ng city official hong mapakabit niya? Ilagay na ho diyan. Kasi unang-una, ako ho'y panayang research ng piyesta. Ito ho'y sinasabi ko dito, Roman Catholic. Ano ka talagang involvement na city sa piyesta ng simbahan? They hold the separation of church and state. So, nakita ho natin yung homily ng obispo nung linggo, nung alas 7 ng umaga sa katedral, na sinabi ng obispo doon, ng kagalang-galang Bishop Ramon Argilles, na sana naman magising ang mga taong bayan na ang tingnan, ang okasyong ito ay okasyon ng piyesta, dapat may picture si San Sebastian. At sinabi ko rin minsan, sa isang public hearing din na napanaginipan ko si San Sebastian, na kung hindi nakatali at may nakalubog na pana, ay baka makapunta sa Sangguniang Panlusod at maka-make na reklamo. So, yun hong ating itong sinasabi, ay ano hong aking gusto rin ito isang question ko na iiwanan sa Sangguniang. Ano ka hong role ng City of Lipa sa isang piyesta? Ay kita ho naman natin the separation of church and state. Ang napansin ho ko dito, tradisyon, kinagisnan ko na nga, yung parada, yung putok ng luces doon sa harap ng simbahan, na sa tingin ko, dapat talaga ang ipagsilibra, hindi lang ng Roman Catholic, pagrespeto sa mga kasamahan sa ibang sekta, ay yun hong simbahan. Yung katedral, yung piyesta mismo ng ating mahal na patron San Sebastian. Ako ho'y naniniwala sa statement ng kagalang-galang na obispo dito ho. So sana ho, sa mga susunod ho, kasama rin ho sa anti-vandalism ang lahat ng mga government official for respect ho sa mahal na patron San Sebastian. Yun lang ho, ako yung second demotion diyan. Mr. Chair, pwede ka pong unang issue po doon sa pagbabawal ng picture ng city officials. Magiging ibang ordinansa po yun. Kasi
sa Kongreso po, merong pending na bill. The bill is the anti-EPA law. Pinagbabawal ang paglalagay ng mga picture ng mga politiko sa mga programa na ang pondo ay nanggagaling sa gobyerno. Number 2, Mr. Chairman, ay hindi naman po natin totally pwedeng ipagbawal yung paglalagay ng picture kung yung pera na gagastusin mo dito ay galing sa sarili mong pera at hindi po pera galing sa gobyerno. Kasi that is a freedom of expression. As a citizen of this republic, I wanted to know sa mga tao na I greet them, I'm expressing myself. That's provided for under the Constitution. I will, Mr. Point of Order, Mr. Chairman. What's the point of order, Councilor Lido? Tama ka, point of order. Kahit anong point. Baka ho pwedeng ikuhan ho natin yung personal ng city official. Baka ho si Paring Patmon, personal ho niyan, ni POA. Pero makikita ho natin sa budget ho ng community affairs kung magkano ang pondo ng publication tarpaulin ho sa budget. Hindi ka ho shoulder yan ng city government, yung mga naghikap na yan tarpaulin. Kung hindi ho sweldo, ako sumasang-ayon na talagang kuwan. Ako naniniwala. Si Consial Patmo, si Consial Joel, Mr. Chairman, si Makmak, nagbayad ho yan ng personal nilang pera. Pero yun yung iba diyan, yan kaya ho hindi charge sa city government. Mr. Chairman, it would be unwise for me to say na ito pong mga tarpaulin iba ay hindi charge sa gobyerno because we have funds on publication. Printing and publication na doon, advertising expense ng syudad. At kita naman po natin yan sa pondo. But again, we cannot lambast that particular fund because that is again an exercise of the freedom of expression ng isa pong namumuno. But Mr. Chairman, again, once again, Mr. Chairman, I have the floor. Pwede po bang tapusin ko muna, Last Mr. Chairman? Consider Nilo. What is the essence of the anti-vandalism ordinance kung gano'n ang magiging statement mismo ng chairman? The expression of a personal money na ginamitan ng yung printing ng tarpaulin personal. Pero kung ang pagkakapitan mo na may nakakonflict sa anti-vandalism, ay useless ordinance ang mangyayari sa ating ordinance. Pwede ko na po bang tapusin, Mr. Chairman? Patapusin lang po muna natin si Consihal Avior. Yes. Ito pong sinasabi ni Consihal Nilo is a separate issue na hindi po natin pwedeng ipasok sa anti-vandalism, Mr. Chairman. Iba po ang pinupunto ng anti-vandalism. The anti-vandalism wants to solve. Number 1, sinabi ko po, yung pong pagkakapit ng hindi man lang nagpapaalam sa private or public property sa syudad ng Lipa ng mga tarpaulins and announcements. Wala po itong kinalaman doon sa mga paglalagay ng picture at paggamit ng pera ng gobyerno. Pagdating sa tarpaulin, separate issue po iyan, Mr. Chairman. Pwede po tayong magpasa ng ordinansang anti-EPAL ordinance na katulad po ng ipinapasa ng Kongreso na hindi pa ma-aprobahan. Yan po doon natin pwedeng pag-usapan. Ang gusto lang pong isolve nito ay yung pagkakapit ng tarpaulin o ng mga announcement, pagbabandal sa atin pong mga pader, pagsusulat ng mga iba't ibang gangs o kaya kung sino man, para po ito ay may kaukulang parusa, yung pagbabandals nito pong ating mga traffic signs, hindi lang po mga RV advertisement. Ngayon, yung pong issue na paano po kung mga politiko, mga city officials ang lumabag, wala naman pong sinasabi dito that city officials are excused. If you want to post up advertisements, you can do so in the common poster area. Magpapaalam ka lamang. Pangalawa, kung hindi sa common poster area ka magkakapit, kinakailangan doon sa IRR na gagawin po ng ating City Enro, meron po doon kaukulang fees na kailangan mong bayaran sa syudad ng Lipa. Kung hindi ka po, kung wala kang permit na magkapit ng tarpaulin, dito po sa ordinansa natin, may kaukulang palusa, Section 5, sa penal provisions. Okay. Chairman. Consihal Bibong is recognized. Then Consihal Merlo, then Consihal Attorney Oweng.
Yes, thank you very much, Madam Presiding Officer. Gusto ko lamang pong sanang magtanong at linawin. Dito po sa anti-vandalism law, ano ho ito? Pinoprohibit na ho ang lahat ng vandalism? Yes. O kailangan humingi ng permit? Pinoprohibit po nito, under our definition of terms, andyan po yung letter A at saka po yung letter E. Ito po ay, under our ordinance, under Section 3, yan po ang prohibited acts, Mr. Chairman. So, under Section 3. Kasi ang nakasulat nga dito is writing, drawing, marking, or inscribing on any public or private property any word, slogan, caricature, drawing, mark, symbol, or other acts without the consent of the owner. So, ang ibig sabihin ang owner ng kalsada is the city government, ang may-ari po niyan. Ibig sabihin nga po, pwede hong magpaalam at magkabit. Yes, Mr. Chairman. So it's not a total ban ng vandalism. Opo, we are regulating we are regulating ito pong pagkakapit ng mga advertisements, Mr. Chairman. Dito po sa lungsod ng Lipa, we cannot totally ban ito pong mga pagkakapit ng tarpaulins, but we can regulate these acts as provided for under the law, Mr. Chairman. I beg to disagree, Madam Presiding Officer, kasi there is an ordinance which was passed in Iloilo City siguro a few years ago na totally banning all the billboards, signages, streamers sa public places. And I think hindi naman ito na question sa Supreme Court at ito ay hanggang ngayon ay ini-implement sa Iloilo. So bakit hindi pa ang gawin natin? Total naman, pinuprohibit na rin natin kaysa magkameron pa ng mga ganyang posters at mga vandalisms, as you call it, ay bakit hindi pa total ban na ang ating gawin? Siguro nandyan din ang ating kasama noon kasi nagpasok na rin po ang inyong lingkod ng isang ordinansa na ngayon ay naka-refer nga sa komitiba. It is also an ordinance regulating the establishment of billboard signs or signboard structures, posters, streamers, and stickers in the city of Lipa and providing penalties thereof. So hindi pa nga lamang po namin muling na itutuloy ito, pero alam po ng ating abogado na si Attorney Owen De Castro at ni Consihal Patmon na tayo po ay nagpasok po niyan at alam din po nila na ang MMDA ay nag-ban din po nung una ng mga posters na mga sa kalsada. At siguro kaya ko nga nakita dito na ang mga nakalagay nga lamang po dito, does this include mga streamers and posters and tarpaulin dito po sa inyo pong mga ipinagbabawal? Yes, Mr. Chairman, under Section 3, letter B, affixing, posting up, or displaying on any public or private property any advertisement, bill of notice without the consent of the owner, Mr. Chairman. So this includes tarpaulins because these are advertisements or bill of notice, Mr. Chairman. The first prohibition is the drawing. Ito po yung pagsusulat sa pader, paninira ng mga private or public properties, pagdudumi, paglalagay ng mga symbol o anuman sa mga signages po natin na pinut up. So, bakit hindi po natin ipagbawal ang paglalagay ng mga posters dyan? Kasi nakasulat nga po sa, ito po ibabasahin ko na rin, i-quote ko po ang ordinansa ng Iloilo. Kasi under Section 2001, Chapter 20 of the National Building Code, prohibits signs and signboards that unduly obstruct the natural view of the landscape, distract the view of the public, or pose hazard to traffic and defile, debase, or offend
aesthetics, and cultural values and tradition. It is also stated here that the unregulated signs, signboards, posters, and streamers may not only pose as an eyesore and a noise or offend the senses, but also is hazardous and threaten or pose imminent danger to life, health, safety, and property of the general public due to fortuitous circumstances such as strong winds, typhoons, earthquake, fire, and other calamities. So, ito po ay talagang pwedeng makasakit ng ating pong mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa at talaga pong hazardous ito, lalong-lalo na pagka ganitong malakas ang hangin po dito. So, bakit hindi pa ho natin i-total ang pagpapaalis at wag na pong magpakapit sa atin pong mga public places. Kasi ang nakalagay po dito sa inyong ordinansa na draft po dito ay kailangan magpaalam sa owner. Yes, Mr. Yun, pagdating Chairman. po sa private yun, naintindihan ko kasi hindi naman po natin masasakop yun. Pero pagdating po sa mga kalsada, na pag-aari po ng city government. Mr. Chairman, I have no objection on that. Pagdating po sa public, na ipagbawal ang pagkakapit ng mga tarpaulins. But I have reservations here. Kaya po inilagay natin itong regulated acts. Kasi hindi naman po natin may iwasan na ito pong mga tarpaulins na ito ay siyempre these are also forms of advertisement, Mr. Chairman. Kaya nga po regulated acts yan. Sa Metro Manila, katulad po nung sinasabi ni Consel Bibong na hazardous. Kaya nga po ang nagiging policy dito, pag may darating na bagyo, tinutupi nila yung mga malalaking tarpaulin, tinatanggal nila pansamantala para po hindi siya bumaksak, hindi siya malipad ng hangin. So, we can totally ban and we can also regulate. Pero sa akin po, Mr. Chairman, ay mas maganda po kung i-regulate natin at hindi po yung total ban ng pagkakapit nito pong mga tarpaulins na ito. Kasi dito naman po sa IRR na gagawin ng City Enro, total sa kanila namang gagaling ang issuance ng permit, malalaman nila kung kailan matatapos yung activity, yung event, pwede na agad yan i-dismantle, agad-agad. Hindi na po kailangan pumunta pa sa City Administrator o ang City Administrator magsabi sa City Enro na tanggalin na agad yan. Sa akin po, Mr. Chairman, wala pong problema kung total ban. Kaya lang po, syempre, doon po sa karapatan din nating ipahayag, freedom to express, ay kinonsider po natin yan. Kaya po iniregulate natin yung pagkakapit nito pong mga tarpaulins advertisement sa public places, Mr. Chairman. Yes, Ma'am Presiding Officer, ang sa akin po kasi, if we're trying to protect our constituents at gusto po natin na makita na ang city ay wala hong masasakit sa mata, nakita ho natin ang mga advertisements diyan. Nakakapag-advertise naman ho sila without using our streets, without using ang mga poste po natin. Meron naman po mga iba-ibang forms ng advertisements na pwede hong gamitin at pwede ho nilang gawin nang hindi ho natin maaapektuhan ang atin pong mga kababayan. So, ang sa akin po ay kung papayag po ang atin pong proponent, ay siguro mas maganda na totally na ho muna nating itigil ang pagpapakapit po niyan. Kasi nakikita naman po natin, meron din pong nilabas na memorandum circular ang ating pong DPWH na sa lahat po ng national highways, bawal pong magpalagay ng posters. Nakikita ho natin dito along the national highway, punong-puno po ng advertisement. Nung isang beses nga ho, merong nabagsakan. Sasakyan ho ang nabagsakan, may nakasakay ho na tao, ay di syempre ho, nasaktan din ang atin pong kababayan. So, ang sa tingin ko po, ay pwede naman ho sila na magkameron ng mga advertisements sa ibang bagay at hindi po itong posters na ito. So, that is one of the amendment na gusto ko pong ipasok dito sa inyong pinapasang ordinansa. And another thing, Madam Presiding Officer, sana po'y mailagay din po natin specifically dito na yung mga streamers, billboards, and posters, signs and signboards
ay mismong mailagay na rin po natin dito sa mga definition of terms para ho kitang-kita na ito pong mga tarpaulin ito ay kasama sa unang basa pa lamang ay kasama sa mga ipinagbabawal na ikapit dito sa syudad ng lungsod ng Lipa. Ano ho? If the proponent is amenable to it. Madam Chair. Are you amenable? Una po dun sa sinasabing pagkakapit sa mga poste, talaga naman pong bawal magkapit sa poste. Dahil yan po ay kahit po ang atin pong COMELEC, kahit po ang ating DNR, ay pinagbabawal po ang pagkakapit sa mga poste at mga puno. Ito pong mga nakakapit dito sa ating, sa ngayon, wala pa po kasi tayong existing law na nagbabawal niyan. Kaya yan po ay nakakapit diyan. Kaya nga po tayo ay may nakalagay dito na common poster area. Dito lang po sila pwedeng magkapit at papaalam pa po nila. Doon naman po sa sinasabing paglalagay ng sizes, pwede po, pwede naman, sizes, paglalagay po ng bawal ang mga billboards, pwede naman po. Kaya lang siguro, ito po kasi ay medyo technical na ang mga ilalagay natin. Gaano kalaki. So siguro po, suggest ko na lamang na dagdagan natin ng section dito na i-review na lang natin before the implementation of this ordinance, yung IRR na gagawin ng City Enro para po sa implementation nitong ordinansa na ito. What's the point of order, Consejal Nilo? I move for the division of the House. Sandali lang. Mr. Chairman. Madam, last few minutes na lamang. Bayaan niyo pong matapos ako. Gusto ko lamang po sana kasi if I may correct the statement of Consejal Abior, na wala hong batas, kaya ho pinapayagan. Madam Presiding Officer, meron po tayong batas. Meron po tayong National Building Code, meron po tayong batas nasyonal na ipinagbabawal po yan. So ang wala lamang po tayo is the local ordinance, pero ibig ho bang sabihin, hindi na ho dapat sumunod yung mga nakakapit dyan at hindi na ho dapat ipa-implementa ng local po yan. Meron pong memorandum circular ang atin pong DPWH, which is totally banning the posters and streamers along the national road and national highways. It also included ito pong mga nasa gitna ng mga island. Katulad nga po nung akin pong ipinivilege din nung isang beses doon po sa ating pong JP Laurel. So I'm just correcting the statement of Consejal Abior na wala po tayong batas na kailangan sundin. Meron po. Hindi lamang po natin iniimplementa dito sa ating lungsod. Yun po ang aking pong gustong linawin. Katulad nga po lang nasabi ko, I am for the total banning of the posters and the streamers and all, of course, all the vandalism which the proponent stated point in his order, ordinance. Chairman. So thank you very much. What's the point of order, Consejal Nilo? Recess for 1 minute to Okay, I'm declaring a 1 minute to recess. enlighten the members of Sangguniang Panlungsod. Session na resume. Siguro naman po lahat na napagbigyan ng magsalita. Para ho matapos na po natin ang issue, pupunta tayo sa votation. Pero yung dalawa pong na-recognize kanina, si Consejal Merlo Silva at si Consejal Owen de Castro, bibigyan natin ng chance na to speak. Then after po niyan, I will go into votation. The Honorable Silva is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Unang-una, Mr. Chairman, privileged speech of Honorable Rocafort proposing anti-vandalism law. Parang hindi pa tayo senador, hindi tayo congressman. Palagay ko, vandalism ordinance. Padalwa, Mr. Chairman. With regards to the act of vandalism, Mr. Chairman, napapansin ko ho, Mr. Chairman, yung pagtataluhan dito, concentrated sila sa display at pagkakaroon ng mga poster area. Ang alam ko ho, sa vandalism act or vandalism ordinance, ang kinakali, let us concentrate to the damage done by a certain individual, Mr. Chairman. Pero yun nung, Mr. Chairman, yun nung, katulad doon ng regulated acts, yun nung
pag-declare ho ng common poster area. Eh, nasa makita natin yung vandalism at saka yung acts of vandalism, Mr. Chairman, I am recommending the Chairman na alsino ho yung posting or displaying on any public or private property, any advertisement, bill or notice without the consent of the owner of the property. Mr. Chairman, ibang bagay yon, yung pagpo-poster niyan. Dahil, Mr. Chairman, katulad doon natin during election time, Mr. Chairman, may mga poster area na ibinibigay ang COMELEC. Siguro, Mr. Chairman, let us concentrate dito na lang sa lahat ho ng vandalism. Dahil napapalayo ho tayo sa tunay na layunin ng ordinansa. Kaya siguro, Mr. Chairman, isa pa rin ng katanungan, pagdating baga ho, sino ho ang magbibigay ng mga citation ticket pagdating sa barangay? Sino ho ang magpapile ng mga kaso pagdating ho na taga-barangay? Alam mo natin, pagdating sa individual, ay di siyempre, yun hong owner mismo ng private property. Pero pagdating naman no, sa pag-aari ng barangay, ay sino ho ang pwede hong mag-file? Is it the barangay tanod or the barangay chairman or the committee chairman? Siguro yung mga bagay na dapat itong masagot ni Kagawad Abior. Mr. Chair, ang dahilan po kung bakit natin ipinasa ang ordinansa na ito ay para naman po, katulad po ng mga dahilan na sinasabi nila. Hindi ko lang po maintindihan kung hindi po nila maintindihan yung paliwanag ko o ayaw ko nilang intindihin. Ayaw po nilang intindihin. Isa lang po yung gustong isolve nito, Mr. Chairman. Sinasabi po nila na damage done to property. Kasama na po dito yun, Mr. Chairman. We are... Sige. Pasensya na ako sa labyo. Tuloy. Sabi po nila, ang i-concentrate natin ay yung damage done to property. Kasama na po dito yan. Kaya nga po sa pamamagitan ng ordinansa na ito, private owners can complain. Yung pong mga magko-conduct ng mga violated acts na nakalagay po dito, pag may nagdumi ng pader nila, kapag po may nag-post ng posters, advertisement na hindi nila alam, basta inilagay sa property nila, pwede po nilang i-complain at i-penalize under this ordinance. Ngayon, sabi po ni Consel Merlo, ang COMELEC nag-i-issue ng common poster. Ito nga po yung ini-issue ng COMELEC na common poster areas. Ito rin. Kaya po inilagay na rin natin ito sa ordinansa. Kung ano po ang nakalagay dito sa common poster area, usually, ito rin po ang ini-issue ng COMELEC. In the past, simula po nung naglagay sila ng common poster area, ito po yung inilagay nila as common poster area. Plaza Independencia, i-declare po yan ng COMELEC, pwedeng mag-post. Naglagay po sila ng isang billboard, na dito lang pwedeng i-post lahat ng poster. Hindi po pwedeng sala-salabit. Kailangan po ay maayos ang pagkakabit. Ganon din po ang ipinupunto ng ordinansa na ito sa nilagay na common poster areas. Dito naman po, Mr. Chairman, dito naman po sa mga magrereklamo, ay kung sino po yung nasaktan, affected party, siya po ang pwedeng magreklamo. Halimbawa po ay private property, di yung may-ari po pwede magreklamo. At ito po ay senro. Kaya nga po administrative fine. So ang mag-i-issue po ng citation ticket ay ang City Enro. The Honorable Silva is recognized. Sir Chairman, katulad niya ho, isa pa rin dito sa poster area, which is na dapat nga ho ay hindi na sana dapat natin isama. Pero sa paliwanag ni Kawasal Abior, siguro Mr. Chairman, alahan natin, tayo ay may Freedom Park. Yung gahi kasama, yung atin ng Freedom Park. Ha? Yung Freedom Park, pwede ka ho na kasama ka ho yan. Ito rin, kung ano po yung common poster area, yun din po ang dineclare ng Supreme Court as Freedom Park. Isa lang po yun, Mr. Chairman. Alin ho? Ito pong nasa common poster area. Hindi ho. Common Park, atin hong Freedom Park ito hong ito hong sa May Cultural Center.
Itong harap ho ng, if I'm not mistaken, Ang, hindi na-aprobahan ho natin during the time of Vilma Santos, yun hong harap na likod ng Cultural Center. Hindi po, Kasama ang ating ko pong, yan. ang ating pong Freedom Park ay ang City Hall grounds. Harap po ng City Hall. At ang ating pong community park. Pero tayo may ordinansa ho nun. Hindi ko alam kung na-repeal na yun. Kaya siguro, Mr. Chairman, singintindi na dapat tayo mag-concentrate tayo talaga dun sa damage na lamang. Chairman, may Mr. be Chairman. recognized. The Honorable De Castro is recognized. Tayo dito yung naglalahok-lahok. Bakit? Ay, ang pinag-uusapan ay vandalism. Ay, bit nakakasama mga poster, ay may spirit yan. Ang dapat, i-define natin, ano ba yung vandalism? At yun ay totally ban ang vandalism. Pero kung ang ilalagay pati common poster, paano yung Happy Valentine? Happy Fiesta? Saan ilalagay yon? Oh, congratulations! Kasi, kung ang sasabihin natin ay bibigyan ng permit ng may-ari, ay sa ground for corruption iyan. Lahat ay may dahilan. Abay, binigyan ako ng may-ari na para lagyan ko ng mag-aklas tayo laban sa gobyerno. That is vandalism. Destroying the yung mga magagandang that is vandalism. Pero sana mag-concentrate tayo, i-define ang vandalism at absolutely total ban ang vandalism. Ngayon, regarding do sa mga ads, poster, yan naman ay may batas na tama si Kagawad Katipon. May si Kagawad Bibong. Inuulit ko, tama si Kagawad Bibong Mendoza. Meron na tayong national law, the Building Code of the Republic of the Philippines. Naroon na pinagbabawal. Itong vandalism, halimbawa ay nag-drawing diyan ng babaeng hubad. Walang yan. That is vandalism. Ha? Hindi, hubad. Tama yun. Vandalism yun. Kasi kailangan in every rule there's an exception. More than that, an ordinance should contain only one subject matter. And if we are talking on vandalism, we stick on vandalism. No other matter aside from vandalism. Yan lamang po. Okay po, final pong explanation kay Honorable Rocafort. Mr. Chairman, this has only one title. This ordinance shall be known as the Anti-Vandalism Ordinance of 2017. Under Section 2, Mr. Chairman, we have defined the terms. Letter A, acts of vandalism, it's the willful acts done that damage or deface the property belonging to another person or to the public. Examples of these acts are writing, drawing, mark, symbol, affixing, posting up, or displaying on any public or private property any advertisement, bill or notice without the consent of the owner of the property. And letters E, vandalism is defined as the malicious and deliberate defacement of somebody else's property. Hindi po kasi natin pwedeng paghiwalayin yung acts of vandalism and vandalism, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Kaya nga po, dalawa ang definition natin dito ng vandalism. Mr. Chairman, may I react to the statement of Kagawad, the proponent? Please take note that it is not the title that control the ordinance. It is the body of an ordinance that control the law. Kung ang title man ay vandalism, pero nakalagay sa ilalim kung ano nung subject matter, ay that's a violation of our procedural rules and yung paggagawa natin ng mga ordinansa. What controls is the body of the resolution ordinance, not the title. But, Mr. Chairman, ano po ba ang sinasabi nila na hindi included dito sa ordinansa? Ipinaliwanag ko lang po ito ang title ng ordinansa. Ito po ang definition ng terms na nakalagay sa ordinansa. Sa Section 3, Mr. Chairman, ito po yung pinag-uusapan natin. Ito yung prohibited acts ng ordinansa, Mr. Chairman. So, hindi po, the Honorable Rocafort, tapusin niyo na po, tayo po yung magbabato. Mr. Chairman, if kung ayaw po ng Palayo na tayo.
Yung sa i-delete mo. Yung ex-posting. Ano po? Mag-concentrate na lang. Mr. Chairman. I-delete mo na lang. Delete na lang. Yung posting. Pinadidelete po nila yung posting up or displaying on any public or private property, any advertisement, bill or notice without the consent of the owner of the property, Mr. Chairman. Ito po, Mr. Chairman, kaya ko po ito hindi tinatanggal dito, ay binibigyan po natin ng reservation yung private property na pwede po silang mag-post, pumayag na mag-post ng tarpaulin kasi ito po'y negosyo rin po ito eh. Bakit po natin pagbabaw? At ito po'y may permit na binabayaran sa syudad pag ikaw po'y maglalagay ng billboard. Point of order, I move for the division of the House. Mr. Chairman, tapusin na lang po ng chairman. Ako po ay payag kung ito man ay matalo o hindi. Okay. Division of the House. Sa sanggunian, ito po ay ginawa ko with an intention to solve ito pong mga pagkakapit ng tarpaulin sa atin pong syudad ng walang pakundangan. Mayroon po tayong building code pero ito po hindi natutupad, Mr. Chairman. Kaya nga po naglagay tayo ng ordinansa para magkaroon ng ngipin ito pong pagbabawal na ito pong building code natin, Mr. Chairman. Is there an objection sa committee report? There's an objection. Those who are in favor of committee report number 1, the committee on, ano bang committee to? Cultural? Please raise your right hand. I join the motion. Those are in favor. I join the motion. The Honorable Taas naman kayo. Rocaport, Wenwong, and Katipon. Those who are not in favor, please raise your right hand. Silva, Mendoza, 2. Panalo kita, Abe. 3 in favor. Abstain. 3 in favor. 2 against. 2 against. The motion is carried. No. Is lost. I will discuss it to Atty. Silva. What is the pleasure of Atty. Silva this matter? Bakit magiging lost ho yun? I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. So, reconsider the decision. Amenable po kami na talo ho yun. Dapat 8 votes so talaga yung all members, tama si Consiel Oweg. 8 boto ho kailangan talaga. So, ang amin lang ho request, I move that we have, please reconsider this. There's a motion to reconsider po yung ating for the next session. For the next session. Any seconded discussion? I second, Mr. Chairman. I want to justify my second motion for the reconsideration. Pakiusap ko lamang, hindi po naman ako nangunguna sa proponent. Maganda po kanyang hangarin. Basta ang kanya lamang sa vandalism na lang. Wala, kahit may-ari ang magbibigay ng permit, no, hindi magiging valid yun. Kasi vandalism eh. Kaya total ban ng vandalism. Pagka po ba yan, ako sasama po sa kanya daw. Mr. Chairman, Mr. Chairman, that would be up to the committee whether the committee will ask for the reconsideration of the passage of this ordinance or not, Mr. Chairman. Wala naman pong masama doon sa mga comments ng ating mga kasama. Even the comment of Kagawad Oweng de Castro, pwede rin po yun. Kaya lang, Mr. Chairman, pag ikaw po'y nagkapit ng tarpaulin na walang permit, ano pong itatawag natin doon? Kaya po, that would be acts of vandalism, Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, katulad nga po ng sinabi ko, my intention is good dito po sa pagpapasa ng anti-vandalism dahil nasakit na rin po ang mata ko sa mga tarpaulin na nakapit diyan. At sa akin pong palagay ay ito ang makakasolve dito po sa problema natin na ito. Wala naman pong problema sa akin kung ito ay matalo o hindi, Mr. Chairman. So it would be up to me as chairman of the Committee on External and Tourism who reported this matter and was lost to ask for reconsideration or not, Mr. Chairman. Actually po, ito pa, tatapos na po naman tayo dyan. Report ko lang yung result po ng votation. 7 abstain, 3 in favor,
2 against. So yun po yung result. And ako po yung humihingi po ng pangunawa sa mga konsel po. Na sana po naman pag may mga gantong issue, ay iwasan na rin po natin yung abstention kung unless po ay meron po tayong vested interest din po sa pinag-uusapan. Importante po kasing malaman din po ng taong bayan kung ano yung stand nyo regarding po sa mga issues na dinidiscuss po dito sa sanggunian. Then it's up to the chairman po ng committee. Wala naman pong nag-against na ito po ay ma-reconsider for next session. So pwede naman po siguro doon na lang tayo natin pag-usapan ulit kung i-report po ulit ng chairman. The Honorable De Castro is recognized. Mr. Chairman, yun po ang abstention, sinabi ko nga po. Maganda po ang hangarin eh. Very good ang intention, vandalism. Kaya lamang po, ay ayaw ko nang masasakop yung mga bagay-bagay na may batas ng sumasakop. Kasi nag-committee rin kami ng public work at saka itong engineering. Yan po ay aalisan na nila ang mga poster na yan, mga ads na yan sa prohibited places. Kaya po ako yung nag-abstain. Okay, we proceed to our next committee report. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, Committee Report, House Number 2017-001, A, B, C, D, E, and F. Mr. Chair, provided all City Councilors have a copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report and the same be approved, Mr. Any Chair. second? Seconded by the Honorable Gossos and Umali. Discussion? Objection? The Chair hears none. Committee report number 2, A, B, C, D, E, F is approved. Next committee report. The Honorable Rocafort is recognized. Honorable Rocafort is recognized. Barangay annual budgets. Mr. Chairman, I move that we approve the following committee reports of the Committee on Finance. Number 3. Budget and Appropriation, the annual budget of Barangay Lumbang, in the amount of 3,510,200. Annual budget of Barangay Tipakan, in the amount of 3,084,391. Annual budget of Barangay San Benito, in the amount of 3,436,793. Annual budget of Barangay Anilaw Labak, amounting to 2,901,081 pesos. Annual budget of Barangay Bulaklakan, the amount of 2,083,348. Annual budget of Barangay Antipolo del Norte, in the amount of 4,976,938. Annual budget of Barangay Adja, in the amount of 2,378,147. Annual budget of Barangay Pag-Ulingin Bata, in the amount of 1,940,776. Annual budget of Barangay San Isidro in the amount of 4,300,759. Annual budget of Barangay Tangob in the amount of 2,300,086 and 632. And annual budget of Barangay Bagong Puok in the amount of 6,764,235. This matter be adopted, Mr. Chairman. Hearing none. Committee report number 3 is approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, annual budget of Barangay San Francisco. Letter of the City Administrator addressed to the SP requesting for the extension of period for renewal of business permits B until January 31, 2017. Committee on Trade and Industry and Appropriations. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying Mr. A, Chairman, B, before that, C, Mr. D. Chairman, ayun na.
A, B, C, D, E, and F for the third and final reading, Mr. Chair. Second the motion. Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Mr. The Chairman. Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, I move that we pass an ordinance approving the annual budget of Barangay Lumbang, Barangay Tipacan, Barangay San Benito, Barangay Anilaw Labac, Antipolo del Norte, Adya, Pag-Ulingin Bata, San Isidro, Tangob, and Bagong Pook, and the same be approved for third and final reading. Seconded. Discussion. Unanimously seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Other matters? The Honorable Katipon is recognized. So, with the permission of the majority floor leader, please consider item number 2 as urgent, the extension of mayor's permit. Kasi maraming requirements, hindi nakakakopi yung mga tao, so hindi pwedeng January 31. Up to February 14, 2017. I choose 14 because of Valentine's Day. Happy Valentine's. Everybody happy. And second, I would like to request, nag-create tayo nung last week ng committee. Teka lang po. Any discussion, objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Nag-create tayo ng committee nung last week at the majority giving permission to the Vice Mayor as Chairman of Committee on Legislative and Sectoral Affairs. Legislative and Sectoral. So, by authority of the Sangguniang Panlungsod, I am pleasing the August body to give us, Vice Mayor, a permission to purchase 2 vehicles for the members of Sangguniang Panlungsod. And second, an authority from the local government of the Sangguniang to purchase 2 vehicles for the Sangguniang Panlungsod, Mr. Chairman. Any refer po muna sa Committee on Appropriations. Mr. Chair, pwedeng mag-inquire. Ito po ay bukod pa doon sa inaprubahan natin last year. Plano ho, bigyan din kayo. Last year po kasi meron tayong pondo. Bumili po tayo ng sakyan. Dahil ngayon po ay yung akin pong service vehicle nung panahon po ni Boy Manguera ay medyo sayang po ang pondo ng gobyerno pagpaparepair. So kailangan pong bumili ng bago. And ang atin pong isang division, anong division? Standing Committee and Resolution and Ordinance Division ay kailangan din po nila ng isang sasakyan. So dalawa pong ipopurchase natin. Ito po ay approved na sa 2017 budget. Mr. Chair, with the that, Honorable please consider the is recognized. With that, please consider the matter as urgent. Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. The motion is approved for urgency. Mr. Chairman, I move that we pass an ordinance approving the purchase of 2 vehicles for the Sangguniang Panlungsod and the same be excused and approved for the second and third reading principle, Mr. Chairman. Resolution, Mr. Chairman. Resolution. Any authority lang yun? Resolution granting authority. Seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. The Honorable... Mr. Chairman, regarding granting authority to the Vice Mayor to purchase, it should be included in the resolution. Ano pa? The Honorable Luwansing is recognized. Thank you, Mr. Chair. With the permission of the Committee Chairman of Good Governance, I move that the matter about the District Office of the Department of Public Works and Highways be considered urgent and exempted from the 3-reading rule. Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. The motion is approved for third and final reading. I move for a passage of a resolution authorizing the local chief executive to enter into a lease of contract in behalf of the city government of Lipa with the DPWH 4th District Engineering Office for renewal or extension of their rental for the next 25 years for third and final reading. Second the motion. The motion is approved. Mr. Chair. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, please consider item number 1 of business of the day urgent, Mr. Chairman. Any second? Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. Item number 1 of business for the day is hereby declared as urgent. Mr. Chairman, I move that we
pass an ordinance approving the annual budget of Barangay San Francisco in the amount of 2,862,240 and the same be approved for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The annual budget of Barangay San Francisco is approved for third and final reading. Mr. Chairman, please consider the following as to be included in our agenda. The annual budget of Barangay Sico in the amount of 4,017,000. Annual budget of Barangay Talisay in the amount of 3,825,036 pesos. The annual budget of Barangay Pinagkawitan in the amount of 5,428,691. Annual budget of Inisluban, 7,125,112. And annual budget of Barangay Banay-Banay, 8,205,009 pesos. Refer to the Committee on Appropriations. Mr. Chairman, please consider the items as urgent, Mr. Chairman. There's a motion jointly moved and seconded for urgency. Any discussion, objection? The chair hears none. The motion is approved. Mr. Chairman, I move that we approve and pass an ordinance for third and final reading the the annual budget of Barangay Sico, Barangay Talisay, Pinagkawitan, Inisluban, and Barangay Banay-Banay. Jointly moved and seconded. Discussion, objection? The chair hears none. The motion is approved for third and final reading. Any other matters to discuss? There's no objection from the floor. The session is adjourned.